Okay, payat ba ang aso mo? O, baka problema nyo rin ito, ang problema ni Sir or Ma'am FBKREL. Okay, sagutin natin yung tanong niya dito sa video na to. Sabi niya, Doc, payat po ba yung dog ko if nakakapako yung backbone niya? Pero hindi naman po siya. Matamlay, at SDN42 po ang dog food niya. Una-una, salamat po no, na ginagamit niyo yung SDN42. Yan ang dog food. Not best dog food in the multiverse. Okay, so yung sinasabi ni FBKREL, nakakapa daw niya yung backbone. So, wala namang problema kung nakakapa niyo yung backbone, tapos dinidiin niyo ng konti. Pero baka naman, nakikita niyo mula sa malayo, yun ang payat. Kapag nakita niyo na yung backbone ay nakalitaw. Lalo na doon sa mga dogs na maikli ang balahibo, kitang-kita yan. Kung aso niyo American Bully, or Pitbull, o kaya naman Doberman, yung mga ganong aso, kita nyo na kagad yung backbone nila from afar. Pati lalo na kapag nakaumbok na yung mga pelvic bone, yon payat po yan. Pero ito no, hindi ko kasi sinabi ko anong breed ng aso. Kung yung aso po ninyo, Sir or Ma'am FBKREL, ay Whippet, yan. Marami kasi mga dogs na talagang genetically, ayon sa breed standard nila, yun talaga yung katawan nila. Payat talaga yung mga dogs. At lumalabas talaga yung mga backbones, gaya ng mga greyhounds, may mga ilang mga dogs na ganyan, mga saluki, meron mga dogs kagaya ng mga akbash ba yon, yung mga sighthounds from Africa somewhere, no, yung talagang lahi nila, hindi talaga sila tumataba, and normal sa kanila yung nakaumbok yung mga backbones at saka yung mga pelvic bones. Pero kung yung aso nyo naman ay yung mga dogs kagaya ng mga Belgian Malinois or mga Labrador, hindi naman talaga dapat, hindi normal sa kanila yung nakalitaw yung mga pelvic bone at saka yung mga backbones. Okay, so depende rin yan sa breed. Meron kasi mga breeds na mabilis lumitaw yung mga backbones, may mga breeds na hindi. Alright, so ang rule of thumb naman ay mas maganda na yung aso nyo ay slightly thin kesa yung slightly fat dogs. Kasi ang slightly fat dogs ay mas mahina yung kalusugan nila or mas prone sila sa iba't ibang klaseng mga sakit kesa doon sa mga payat na mga aso. Huwag lang yung sobrang payat, no? Kasi dalawang dahilan kung bakit maaaring pumayat masyado yung aso nyo. Una is kulang yung pinapakain nyo sa kanila. Maaring kulang in terms of volume or kulang in terms of nutrition. Okay, so kung pinapakain nyo naman is SDN42, wala kayong problema sa nutrition dyan. Ibig sabihin, yan na ang pinaka-the best na pwede nyo ipakain sa aso ninyo. Siksik na lahat dyan. Mga vitamins, sa tamang mga amounts ng fats, pinakamataas na amount na protein na galing sa mga animals, iba-ibang animals yan sa SDN42 natin. Now, if you're giving your dog naman the best nutrition, which is SDN42, tapos pumapayat pa rin siya, baka naman po kulang yung amount. Kasi ang rule of thumb yan, pag SDN42 ang pinapakain ninyo, you only feed your dog 1% of his ideal body weight per day. So kung yung aso nyo, halimbawa si Logan kung my Logan is a Belgian Malinois na adult na almost 10 years old na. He's been on SDN since he was 1 year old, no, noong 2015. So ideal body weight niya ngayon, he is 36 kilograms. I only feed him 350 grams per day. So ibig sabihin yung 1 kilo niya, good for mga 3 days na yan. So pagka pinapakain ko siya ng more than that, tumataba na siya masyado. Kapag pinapakain ko ng mga 400, 450, 500 grams per day, lumalapad na siya, nahihirapan na siya panaog sa hagdan namin dito. So ayoko rin naman ng ganun. Medyo mabigat masyado yung katawan niya. So mini-maintain ko lang siya doon sa 300 to 350 grams per day. Pagka ang aso niyo po ay pinapakain niyo ng 1% ng body weight niya, tapos napapansin niyo pumapayat pa rin siya, baka naman masyado mataas yung metabolismo ng aso niyo. Baka po yung aso niyo ay less than 1 year old. Kasi yung mga puppies po, pag sinabi kasing puppy, yan yung mga dogs na from baby hanggang umabot ng 1 year old. Nag-grow po yan. Kapag growing pa yung dog ninyo, hindi po kayo magbibigay ng same amount na bibigay para doon sa mga adults. Hindi kayo magbibigay ng 1% lang ng SDN42. You give him 1.5% or 2% ng body weight niya para masustinahan yung
lakas ng metabolismo ng growing puppies. Kasi po, yung mga growing puppies, lalo na between 3 to 6 months, yan ang pinakamalakas na growth rate ng mga puppies. Pagdating niya ng 6 months, na-reach na niya ang 60 to 70% ng adult weight niya. Ganun kabilis, ganun karapid ang growth niyan. Kaya you have to give them the best nutrition possible at walang iba yan kundi SDN42. So you make sure na yung aso ninyo ay nakukuha niya at this stage yung pinakamagandang nutrition na maaari. Kasi po, pagka hindi nyo nahabol yan, hindi nyo na mahabol yung maximum size niya, sana, yung potential size niya, kung mahina yung nutrition niya during the puppy period. Now, if your dog is a puppy, kailangan nyo nga dagdagan yung pinapakain sa kanya. Or if your dog has a high metabolic rate, mataas yung metabolismo niya, kailangan yung bigyan ng higit pa. Kasi iba-iba yung requirement ng nutrients ng bawat individual, di ba? Meron siguro kayong kilalang tao na ang lakas-lakas kumain, tapos hindi naman siya tumataba. Di ba? May mga ganyan. Pagdating sa mga Anli Sangyup, kagaya doon sa Manalo Cafe, ang daming kinakain pero hindi naman siya tumataba. Tapos meron din kayong kilalang ibang mga tao na konti lang ang kain pero ang bilis tumaba. Lalo na kung may mga metabolic disease like hypothyroidism or iba pang mga problema sa hormones or kung ano pang nasa katawan niya. Hindi tama yung pag-process ng mga foods na kinakain at dumadami kagad yung fats. Anyway, dun sa dogs na mga payat, isa pang reason na maaaring payat yung aso, na tama naman yung pinapakain, is maaaring may parasitic load. I-check yan ng vet. Papadala nyo sa vet yung aso ninyo, i-check yung pupu at i-check yung dugo. Important yan. Hindi makikita yan sa basta-basta lang pag-check up lang na papakinggan lang yung puso. You need a blood test and you need a fecal smear. Sa fecal smear, titignan sa microscope yung pupu. So sa microscope mo makikita kung may mga worm eggs or mga worms mismo. Sa microscope mo rin makikita kung may iba pang mga parasites like coccidia, etc. So you need that para ma-determine kung kailangan bang gamutin yung aso para mamatay yung mga parasites na sa bituka para yung kinakain niya hindi na pupunta sa parasites kundi napupunta mismo sa pangangatawan ng aso ninyo. Okay, do the fecal smear. Number 2, kailangan mo rin ipa-blood test yung aso nyo. So ito yung 2 things na very important kapag medyo napapayatan ka sa aso mo. Blood test kasi will determine kung yung aso nyo ay may certain things like blood parasites. Blood parasitism is quite common. Yung ehrlichiosis, babesiosis, mga rickettsial diseases yan, kinakain nung mga microorganisms at nagpapangyari pa na hindi sila kumakain ng tama. So, make sure na from the blood test din na yung aso niyo ay walang mga iba pang mga infections. Nakikita kasi kung yung aso niyo ay may bacterial or viral infections, etc. Kung hindi tama yung blood works ng aso ninyo, masyado mataas yung mga white blood cells, etc. So, bring your dog to a vet kung duda kayo, bakit ganon, tama naman yung pinapakain ninyo, tapos payat yung aso ninyo, to make sure na wala siyang parasitic load and kung meron man, gamutin agad. Lalo na kung mga blood parasites, pag hindi nyo ginamot yan, sisiraan yan yung mga organs ng katawan ng aso ninyo. Alright, so thank you sa inyong tanong, Sir FBKREL. Kung may iba pa kayong tanong, comment below. Kung meron kayong gustong idagdag, guys, comment below din. Pero thank you sa lahat ng gumagamit ng STN42. Salamat, Sir FBKREL, sa tanong nyo at sa paggamit ng STN42 nga. Alright.